Nagsimula ang lahat sa mundong nagkaroon ng major glow-up dahil sa Awakening Era. Sa isang frozen wasteland na sobrang lamig, nagtipon ang mga lodi at petmalu ng lipunan. Ang target nila, ang Death Den, isang top-tier S-rank dungeon na bahay ng isang ancient entity na hindi basta-basta. Ito ang kauna-unahang dungeon na lumitaw sa Planet Azure, at dekada nang walang nakakatalo dito, flop era ang lahat ng sumubok. Ang entrance nito, tambak lang naman ng skeletons ng mga masters kuno na na-deads at hindi na nakabalik, pero iba ang araw na to. Isang warrior na nagngangalang Suming ang nag-solo gaming sa Death Den. After ng matinding bardagulan, emergent siyang winner. Naslay niya ang god-tier monster ng dungeon ng mag-isa. Pero sa exit, pagod na pagod si Koya, at imbes na palakpakan at flowers ang sumalubong. Inambush siya ng mga dating tropa. Pinalibutan siya ng mga ahas at mukhang hindi good vibes ang pakay nila. Ang kapal ng mukha. Sinabihan si Suming na wag nang pumalag at ibigay na ang divine artifact na kakatapos lang niyang makuha. May isa pang nag-declare na finish na raw ang career niya. At sealed na ang fate. Tinawag siyang hero of humanity with sarcasm, sabay promise ng mabilis na tigok pag sumuko siya. The audacity. Pero si Suming, nag-crackling ang energy sa katawan. Gets na niya agad ang galawan ng mga plastic. Na-realize niyang inabangan lang pala nilang maklear niya ang dungeon para nakawin ang loot. Grabe, mga pabuhat. Napatanong tuloy siya, ito ba talaga ang plano nila simula pa lang? Prank ba to? Mula sa grupo ng mga trader, humakbang ang blondie ng si Jing Tang, at binunot ang espada niyang may pailaw na blue lightning. Dramatic match. Hinarap niya ang former friend niya, demanding ang divine artifact na parang may patago. Ginamit pa ang friendship card at offer na bubuhayin daw si Suming kapalit ng item. Di nga. Nakasmirk pa si Jiang Tong. Nagyabang nawawasakin niya ang natitirang lakas ni Suming. Feeling malakas. Hawak ang nag-aapoy na red sword, nagsisi si Suming kung bakit naging bulag siya sa katotohanan. Tinuring niya silang mga kapatid mula pagkabata. Ride or die dapat Taon silang magkasama sa laban, di niya inakalang puro pala sila makamandag na ahas. Puno ng pait ang puso niya dahil sa betrayal, pero hinding-hindi siya papayag na matalo ng ganun-ganun lang. Itinaas niya ang weapon. Sabay pakawala ng massive eruption ng red at purple energy, isang malupit na explosion. Nakatayo ng matapang, hinamon ni Suming ang mga plastic niyang tropa. Sinabi niya na kung gusto nila ang Ring of Dao, Defiance, pues, subukan nilang agawin. Pero duda siyang may ibubuga sila. Burn. Natulala ang mga hudas sa lakas ng energy niya. Shocked sila sa power ni Lodi, nainip ang isang alipores ni Jiang Tong, sigaw niya, tapusin na, yan, bilis, attack na. Pero nag-warning si Jiang Mong. Huwag daw tanga at padalos-dalos, hawak ni Suming ang artifact Habang tense ang lahat, may bumabang nilalang mula sa langit na tumatawag sa pangalan ni Suming. Napatingin siya sa gulat, at nakita ang pink-haired na si Xiaoman na lumilipad palapit. Waifu material ba? Niyakap siya nito ng mahigpit, akala mo teleserye reunion. Nag-explain si ate girl. Narinig daw niyang may nagpaplano laban kay Suming kaya nag-rush siya sa pag-aalala. Pinakalma siya ni Suming. Sabi niya, chill ka lang, sisiw lang sakin ang mga kalaban na to. Pero napaisip siya, paano siya na-track ng mga kalaban ng ganun ka-accurate? Something is fishy. Habang nag-iisip siya, ngumisi ng makahulugan si Jiang Tong. Alam na this. Bigla na lang, nakaramdam si Suming ng matinding sakit sa likod, aray ko po. Sinaksak siya ni Xiaoman. Bulong nito, siya ang naglaglag sa location ni Suming. Trader din pala ang love interest. Shocked si Suming. Nakatitig siya habang nag-glow ang red magic circle sa kamay ni Xiaoman na may hawak ng punyal. Hindi ma-process ng utak niya. Bakit siya pa? Bakit ang taong pinagkakatiwalaan niya? Sakit sa heart. Sa kabilang banda, sumigaw sa tuwa si Jiang Tang. Okay na ang final catalyst mga bes. Inutos niya agad ang activation ng imprisonment formation. Trap card activated. Instant, lumabas ang higanteng red sigil sa langit at na-trap si Suming. Wala nang kawala. Mula sa mga sugat niya, biglang lumabas ang glowing red chains na gumapos sa kanya. Parang Shiba recession na nauwi sa torture. Shocked ang lolo niyo nang makilala niya ang sumpa.
Gawa pala ito ni Ren Xiaoman. Ang sakit bes. Matagal na pala siyang plinaplastic ng babaeng to at hinihintay lang ang tamang timing para itraidor siya. Eto namang si Jung Tang, feel na feel ang moment. Lumapit pa at inakbayan si Xian na parang trophy girlfriend. With matching pang-aasar, inexplain pa niya na special delivery ang kulungan na to para kay Suming. Talagang pinaghandaan para makancel ang powers niya. Block na ang energy, block pa sa puso nila. Dumagdag pa sa asar si Xian. Sabi niya, as if naman minahal kita. Kay Jung Tang lang daw talaga siya loyal since day one. Ang savage. Sinabihan si Suming na tool lang siya dahil sa rare 9-star talent niya. Kailangan lang nila siya para makuha ang divine artifact. User-friendly yarn, wasak na wasak ang puso ng ating bida sa tindi ng betrayal. Napaluhod na lang siya at sumigaw ng ubod ng lakas halong galit at sakit, parang break-up ng taon. Dahil helpless na si Suming at nakatali, nag-utos na si Jung Tang. Tapusin niyo na yan at kunin ang loot. Ang drama ng lolo niyo. Sugod mga kapatid na sana ang mga alipores, pero wait lang. Biglang yumanig ang lupa, may plot twist na darating. Isang higanteng kalansay na kamay ang bumulaga mula sa ilalim ng lupa. Sinundan pa ito ng isang batalyon ng skeletal warriors na humarang para protektahan si Suming. Resback is real. Napanganga si Suming sa gulat. Sino ba tong savior na biglang nag-join sa server para tulungan siya? Isang mysterious girl na may light purple hair at naka-hoodie ang dumating. Si Ji Yao pala, ang resident necromancer. Astig ng entrance. Lumapag mismo sa gitna ni Suming at ng mga kaaway bitbit ang kanyang staff. Huwag kang susuko, sigaw niya. Desidido siyang hindi makuha ng mga kontrabida ang artifact. Support system yarn. Pero tinawanan lang siya ni Jung Tang. Akala mo naman kung sino. Para sa kanya, dagdag lang sa body count ang peg ni ate girl. Isa na namang wannabe hero ang Madededs. Nagyabang pa ang Mokong na kahit Great Emperor pa daw ang dumating, wala nang pag-asa si Suming dahil sa dami ng resback niya. At nagbakbakan na nga. Chaos sa battlefield nang magpang-abot ang mga goons at ang undead army ni Ji Yao. Na-trigger si Jung Tang kaya siya na mismo ang sumugod kay Ji Yao. Mamamatay lahat ng haharang, ang emote niya. Habang nakikipagbuno si Ji Yao, may sumigaw na watch out sa likod, pero scam lang pala. Nabudol si ate girl. Lumingon siya sa gulat, at huli na ang lahat nasa likod na niya ang kalaban. Hinampas siya ng weapon na may kidlat. Electric shock ang inabot niya. Huwag kang magagalit classmate, trabaho lang, sabi ng walang hiyang si Jung Tang, habang tinitira siya. Walang nagawa si Suming kundi manood at isigaw ang pangalan niya habang tinatamaan ang savior niya. Sakit nun, bro. Tumba si Ji Yao, kaya nakakita ng opening si Jung Tang. Binalikan niya si Suming at sinabing, masyado kang concern sa iba, pero ikaw naman ang sunod na Dede Ji. Walang pasabi, ibinaon niya ang glowing blue blade sa dibdib ni Suming. Critical hit. Lumapit pa siya para bumulong ng offer, ibigay daw ang artifact at baka sakaling buhayin pa niya ang kawawang si Suming. Di nga. Pero akala nila tapos na ang laban. May huling alas pa ang bida natin. Kahit dumanak na ang dugo, hinawakan niya ang chains at tinitigan ang mga trader ng I hate you look. Tinawag silang mga halimaw habang nag-iipon ng nakakatakot na red and black energy, magwawala na siya, mga bes. Ito na ang huling baraha. Inactivate niya ang isang self-destruct skill sa sobrang desperado. God tier technique Annihilation Burst. Goodbye Earth na to. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lahat. Napilitang umatras sina Jung Tang at Ren Xiaoman sa takot. Takbo. Nang hungo pa ang usok, tumahimik ang paligid. Si Suming, kahit naghihingalo na, inabot ang kamay at binulong ang pangalan ni Ji Yao, aray ko po. Gumapang siya palapit at niyakap ang sugatan niyang katawan. Puno ng pagsisisi, tinanong niya kung bakit pa siya nito niligtas kahit palagi naman siyang failure. Ngumiti lang ng mapayapa si Ji Yao. Hinaplos nito ang mukha niya at sinabing, kung ito na ang dulo, edi sabay tayong mawawala. Sana all, di ba? Habang nauubos ang hininga, nagpakawala ng huling lakas si Suming. Lumabas ang espada niya at bumaon sa lupa, isang legendary marker sa kanilang madamdaming pagbagsak. Ito na ang simula ng matinding bardagulan laban sa mga kaaway. Habang yakap-yakap ang bangkay ng kanyang Bebel Ovas na si Gi,
Nagbitaw ng mabigat na sumpa ang ating Godslayer na si Suming. Ipinangako niya, kapag binigyan siya ni Lord ng second life, hahantingin niya sina Ren Xiaoman at Jiang Tang para pagpirat-piratusin. Shocked ang mga trader sa gilid, anyari. Ang peg nila habang nakatingin. Pero biglang nanlaki ang mata ni Jiang Tang nang magets niya ang plan Z ni Lolo Musuming. Balak niyang itakas ang legendary artifact papuntang impyerno. If I can't have it, nobody can ang atake. Hahilahin niya ito sa kailaliman ng Death Den para hindi na mapakinabangan ng mga ahas na to kahit kailan. With final words na habulin niyo ko kung kaya niyo, hinamon ni Suming ang mga kalaban na sumunod sa kanya sa hukay. Sabay hit, tumalon siya sa bangin bitbit si Giao, straight dive sa magulong enerhiya sa ibaba. Sa kanyang kamay, biglang nag-super saiyan ang Ring of Dao Defiance. Nagmingming ito ng nakakabulag na golden light, to the highest level ang brightness. Nag-fade to white ang mundo, at bumigay na ang katawan ni Kuya. Is this the end? Sure, pero wait, there's more. Pagdilat niya, hindi si Satanas ang bumungad kundi, clear blue sky? At teka, familiar na school building taa. Naloloka si Kuya Mu. Tila na culture shock siya nang may marinig na boses mula sa microphone. Welcome to the 127th Awakening Ceremony ng Xuanjing First Academy. Sigaw ng announcer. May student na nag-awaken, si Wong Chang, pero sadly, enchanter lang ang class pang lifestyle, hindi pang bakbakan. Si Suming. Ayon, balik Totoy. Isa na naman siyang fresh na estudyante, nakatayo sa gitna ng mga bagets na kaklase. Rinig niya ang chismisan na flop era daw ng school ngayong taon. Doon lang nag-sink in sa kanya OMG. Time travel is real. Nanlamig ang buong pagkatao niya sa sobrang shock. Bumalik siya sa pagiging 18 years old, sa mismong araw ng kanyang awakening ceremony. Habang nakatulala sa gitna ng crowd, parang naka 4K resolution na bumalik, ang memories niya sa araw na ito. Namukhaan niya si Wong Chang, A.K.A. Fatty ng barkada. Legit nga, enchanter din ito sa past life niya. Confirmed, mga bes. Hindi ito panaginip. Para matest kung accurate ang script ng buhay niya, inunahan na niya ang spoilers sa isip niya. Ang hula niya. Si Li Songyang magiging 2-star warrior, si Chen Yu iyak dahil failed, at si Song Li magiging battle mage. At boom! Ang mga pangyayari ay naganap exactly as predicted. Nagparty si Li Songyang sa tuwa bilang warrior. Sinundan ito ni Chen Yu, na nuwang-ngawa sa sobrang disappointment, dahil bokya ang awakening niya, at syempre, si Song Li na naging battle mage. Check na check. Dahil match na match ang lahat sa memory niya, burado na ang duda ni Suming. Isang malupit na smirk ang gumuhit sa mukha niya. Tanggap na niya ito na ang kanyang new game plus moment, pero biglang nag-dark mode ang aura niya nang maalala ang katrayduran nina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Ramdam niya, gift ni Lord ang second chance na to para baguhin ang nakaraan at magiganti. Oras na para sa revenge arc. Naputol ang emote niya nang mag-gasp ang crowd. Lo, anong meron? Nasa stage ang batang version ni Jiang Tang, at grabe ang effects, purple aura everywhere. Hype na hype ang announcer nang i-declare na, si Jiang Tang ay nag-awaken ng rare hidden combat class demon puppet warrior na may 8-star attribute. Nagwawala ang mga estudyante sa inggit at hanga. Expected na daw, yan sa young master ng prestigious na Jiang family. Sana all, di ba? Pero si Suming. Naku! Kung nakakamatay lang ang tingin, lasog-lasog na sana ang future enemy niya. Habang nagse-celebrate ang announcer, ang mata ni Suming ay punong-puno ng malamig at nag-aapoy na galit. Habang nag-feeling genius si Suming, biglang may kumalabit sa balikat niya. Sino to? Lumingon siya at wait, teka lang. Si Ji Yao. Naka-school uniform at fresh na fresh, parang hindi galing sa hukay. Sabi ni Ateng, kanina pa raw siya hinahanap. Pero dahil mukhang nakakita ng multo si Suming, tinanong tuloy siya, "Hoy, okay ka lang ba?" Napahinga ng malalim ang ating bida. Agad siyang nag-act normal at sinabing, wala, gusto lang kita i-congratulate in advance." Advance mag-isip. Nalito si Ji Yao. Syempre. Mapapaisip ka talaga, ha? Congratulate para saan? May birthday ba? Pero sa isip ni Suming, nag-playback ang tragic memory kung saan namatay ang dalaga sa mga bisig niya. Ang sakit, bes. Pero imbes na maiyak,
Isang napaka-gentle na ngiti ang ibinigay niya. Yung ngiting pang rom-com. Ganern. Sabi niya, wala lang to, malalaman mo rin maya-maya. Lakas maka-main character ng linyahan. Ramdam mo yung relief ni Koya. Humirit pa siya ng, basta, masaya lang akong makita ka ulit. Yee, sana all may ka-reunion. Eksaktong pagkasabi nun. Tinawag na ng announcer si Ji Yao. Gulat si ate mo girl pero carry lang, akyat agad sa stage. Ipinatong niya ang kamay niya sa celestial stele. Ito na ang moment of truth, magkaka-SSR ba tayo? Biglang umapoy ang blue energy mula sa ancient artifact. Pagdikit ng daliri niya, boom! Sumabog ang kapangyarihan at binalot ang buong katawan niya. Narinig ang boses ng announcer, na nanginginig sa gulat. In-announce na na-unlock ni Ji Yao ang hidden combat class na Necromancer with 7-star attribute. Halimaw sa lakas, nga ang lahat ng students. Hindi makapaniwala ang madla, puro bulungan at inggit ang naririnig sa paligid. Pero si Suming. Chill lang. Nakangiti si Lodi na parang sinasabing, sabi sa inyo eh. Ayon sa script ang lahat, mga bes. Alam na niya ang mangyayari. At ngayon, siya naman ang bibida. Tinawag na ang pangalan ni Suming. Habang naglalakad siya paakyat, nag-cheer pa si Ji Yao ng good luck. Sweet naman, pero ang mga kaklase niyang bashers. Naku po, puro nega ang sinasabi. Imposible daw magkaroon ng isa pang hidden class, lalo na sa isang ulilang tulad ni Suming. Grabe makapanglait ang mga judgerist. Teka, pause muna tayo for some context, mga kamarites. Welcome sa Planet Azure sa loob ng Dragon Nation. Dito, ang mga awakened ang batas at hari ng mundo. Ilang dekada na ang nakalipas nang mangyari ang The Advent of Awakening. Mula noon, pagtungtong mo ng 18, required kang sumalang sa seremonya para maging ganap na awakened. Iba ang nagagawa ng mga awakened. Kaya nilang baluktutin ang realidad at syempre, hakot yaman. Instant mayaman, instant sikat. Pero teka, akala nyo libre. No, may kapalit ang kapangyarihan. Kailangan nilang lumaban sa mga halimaw at pasukin ang mga nakakatakot na dungeons. Buwis buhay ang grind dito, mga lords. Balik tayo kay Suming habang papalapit siya sa Celestial Stele, biglang nag-flashback ang lolo niyo sa kanyang past life. Sentimental mode muna tayo. Naalala niya ang hirap ng buhay bilang orphan. Puro scholarship at ayuda lang ang bumuhay sa kanya noon. Pero nung unang awakening niya, aba, pinagpala ang bata, jackpot agad. Isang legendary phenomenon ang bumaba. Nakuha niya ang ultra-rare 9-star attribute at ang legendary class na God Slayer. Iba rin. Ngayon, nandito na siya para sa second life niya. Determinado siyang baguhin ang tadhana. Walang mamamatay this time. Inabot niya ang kamay sa artifact sabay sabi sa sarili, humanda kayong lahat, papangangain ko kayo. It's showtime. Pagdikit ng kamay niya, boom! Sumabog ang purple at pink energy. Kulay ng tagumpay. Nagliwanag ang buong langit, parang fireworks display. Nalaglag ang panga ng announcer. Iniisip niya, ito na ba yun? 9-star genius ba to o baka mas mataas pa? Panik malala. Pati si G at ang mga classmates niyang kanina lang ay nang Alaska, ngayon ay tulala na, shook to the bones. Handa na si Suming. Ine-expect na niya ang familiar na feeling ng runes mula sa dati niyang awakening. Pero teka. Bakit parang iba ang feeling ngayon? May hindi tama. Isang umiilaw na blue sigil ang lumabas sa dibdib niya. At mula dun, lumitaw ang divine artifact na suot niya nung namatay siya ang Ring of Tao Defiance. Napamura sa gulat ang ating bida. Na-realize niya, sumama pala ang singsing sa pag-travel niya back in time. Cheat item is real. Pero bago pa siya makarecover sa gulat, may panibagong pasabog na nangyari. Ano na naman to? Biglang may kakaibang kiliti sa katawan ni Koya, tapos boom! May lumabas na hologram. Nag-notif ang system. Binding successful daw sa Ultimate God Slayer class. Solid. Confirmed na ang awakening, may bagong class na na-assign sa kanya at tagumpay ang lahat. Pero teka, plot twist. Hindi ito yung dati niyang class ha, binigyan siya ng mas malupit na biyaya. Mythic class na Sword God. Lakas maka-OP. Napatulala si Suming.
Wasak ang utak niya sa mythic status at sa titulong pangmalakasan. Biglang sumabog ang matinding pulang aura. Napatigil ang lahat, nga sila sa awakening ni Suming. Pati yung announcer, shook. Anong klaseng halimaw daw ang lumabas? Nag-ingay ang mga marites. Baka daw non-combat class lang, sayang effort kapag nagkataon. Pero umepal si Jung Tang, hindi daw ganun yon. Sa tindi ng vision na yan. Imposibleng lifestyle class lang yan, no? Pero habang nanunood, pinawisan siya ng malapot. Hindi makagalaw sa bigat ng pressure. Si Suming naman, chill lang sa gitna ng energy storm habang nagbabasa ng panel. Focus siya sa golden panel, ina-analyze ang mga detalye ng kanyang kapalaran. Sword God nga. Ibang-iba sa God Slayer na nakuha niya noon. Level up. Pinindot niya ang interface. Scanning identity. Verified, si Suming nga. At bumulaga na ang bago niyang status screen. Class, Sword God. Plus, may golden talent pa siya na parang cheat code. Ang tawag ay Universal Ascension. Kayang mag-evolve ng kahit ano. Grabe yarn. Napatunganga si Suming sa nabasa niya. Mas mataas pa to sa legendary 9-star class niya dati. Ibang klase. Napangisi ang lolo nyo. Alam niyang mas malakas pa to sa God's class. Excited siyang buksan ang skills tab para makita ang moves. Pero anyari, zero progress ang nakalagay. Walang laman. No abilities awakened daw? Nag-init ang ulo ni Suming. Gigil na hinawakan niya ang panel. Golden rank pero walang skill? Lokohan ba to? Habang busy si Suming mag-mental breakdown. Naiinip na ang crowd. Bakit daw ang tagal matapos ng drama? Sumigaw na ang announcer, tapos na daw ba ang seremonya? Masama ang tingin ni Suming sa walang kwentang interface. God tier class tapos walang skill. Prank ba to ng system? Biglang nag-pop up, feedback received. Itutuloy daw ang guidance. Tinuro ng system ang atensyon niya sa Ring of Tao Defiance. Lumulutang sa harap niya ang singsing, naghihintay ng pansin. Lumiwanag ang singsing. Identified na daw ang divine artifact. Pagka-identify, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sumabog ang nakakabulag na golden light mula kay Suming, diretso sa langit. Isang malupit na shockwave ang humampas sa paligid. Pati si principal na announcer, napakapit sa lakas ng hangin. Sa itaas ng celestial stele, may himalang nangyayari. Isang higanteng bituin ang lumabas na may numerong 10 sa gitna. Nanlaki ang mata ni principal. Nautal dahil sa 10-star attribute na nakita niya. Dumagundong ang boses niya sa microphone para i-announce ang hatol. 10-star hidden class daw si Suming. Ang Swordmaster. Nagkagulo ang buong sambayanan. Sigawan ang lahat dahil sa heaven-defying talent na 10-star attribute, pang top scorer lang talaga. Si Jongtong naman, tulala at loading pa ang utak, habang yung ibang estudyante ay shook na shook kay Suming. Akala nila insane na ang 8-star awakening ni Jongtong, pero di hamak na mas halimaw ang maxed out 10-star attribute ni Lodi. Abot tenga naman ang ngiti ng principal, nag-declare na jackpot daw ang academy ngayong taon. Imagine, hindi lang sila may multiple hidden classes, may Heaven's Chosen pa na may 10-star attribute. Aminado siyang medyo may at hindi top tier ang Swordmaster class, pero dahil 10-star ang innate talent, sure ball na unlimited ang future potential ni Suming. Bilang reward, galanting nag-announce ang principal na. Sagot na raw niya ang full set ng cultivation items para sa ating bida. Pero syempre, hindi mawawala ang mga nega. Nagsimula ng kumalat ang chismisan at disappointment. Sayang daw sa talent. Bakit daw kasi Swordmaster pa, bottom tier class lang naman yan. Masyado raw kasing jack of all trades at master of none, kailangan mag-train sa ranged at close combat. Hati ang focus sa physical at magical attacks, kaya textbook underpowered class talaga. Yung ibang estudyante, tawa ng tawa sa kamalasan niya. 10-star talent nga naman, pero napa-partner sa napaka-lame na class. May iilan naman na nagtanggol sa kanya, basta raw mag-grind ng malala at sipagan, pwedeng maging reliable damage dealer ang Swordmaster. At dahil si Suming yan, kayang-kaya niyang buhatin ang sarili niya. Pero binara sila agad ng mga cynical bashers. Doble daw ang effort para sa kakarampot na results, swerte na raw kung makaklear siya ng beginner dungeon, habang nasa stage. Rinig na rinig ni Suming ang mga pang-okray nila. Lumingon lang siya ng slight, matay puno ng anino.
Wala siyang paki kung tingin ng lahat ay worthless ang kanyang Swordmaster class. Habang nagbubulungan pa ang crowd, tumakbo si Gi palapit kay Suming. Todo smile ang ate mo girl sabay congratulate. Siyempre, nag-smile back naman ang ating bida. Sabi ni Ji Yao, deadmahin na lang ang nonsense ng iba, kasi napaka-incredible kaya ng 10-star talent. Inamin niyang baka medyo mahina ang Swordmaster class sa early game, pero sure ball siya na sisiw lang yan dahil sa talent ni Suming. Isang warm smile ang sagot ni Suming sabay thank you, at sinabing hindi tatalab sa kanya ang mga comments ng bashers. Bigla siyang bumanat ng cryptic message, na ang pangmamaliit daw nila, ay ang mismong gusto niyang mangyari. Napaha, na lang tuloy si Jiao sa confusion. Na-interrupt ang drama ng tawagin na ng announcer ang susunod na student. Naghiyawan ang mga fanboys nang lumabas si Ren Xiaoman, ang school's most popular girl, nakita ring todo cheer si Jiang Tang. Nag-comment pa si Gi sa kasikatan ni girl, pero deadma at tahimik lang si Suming. Imbes na makiusyoso, tumalikod si Suming at nag-walk out. Takang-taka si Gi at tinawag siya, hoy, hindi pa tapos ang ceremony. Cold na sumagot si Suming nang hindi lumilingon, not interested daw siya. Habang naglalakad palayo, bumuhos ang mapapait na alaala ng kanyang past life. Naalala niya kung paano siya ginamit lang ni Ren Xiaoman para traderin at patayin ng walang hesitation. Sariwa pa ang sumpa niya bago mamatay. Oras na para sa sweet revenge sa bagong buhay na ito. Later that day, naglakad-lakad si Suming sa city, parang walang nagbago sa itsura ng mundo. Pero alam niya sa sarili niya, iba na ang ihip ng hangin ngayon. Bukod sa bagong class, chinek niya ang system at boom. May skill na total concealment. Legendary skill ito mga pre. Pwedeng itago o i-rewrite ang info ng kanyang equipment, class, at iba pang skills. Agad niyang na-recognize na ito ay isang. Grabe, dala niya pa rin ang 4 legendary skills mula sa kanyang previous life. Cheat code malala. Biglang nag-flashback sa kanya ang memory ng glowing ring na to ang legendary daw Defiance. Shock si Koyamu habang nakatingin sa kamay niya, legit na sumama sa time travel ang divine artifact na to. Habang tinititigan ni Suming ang sing-sing, biglang nag-pop up na naman ang system panel. Ding! Nag-loading ang divine artifact integration, tapos boom, may bagong notification na lumabas. Namana pala ni Suming ang skills mula sa kanyang previous god class. Sana all pinagpala. Napanganga na lang siya. Paano nangyari yon? Is this even legal sa system? Nakuha niya ang past life skills kahit na sword god na ang bago niyang class, overpowered na masyado. Lumabas ang status screen, name, Suming. Level 1. Balanced stats. Ready na ang Lodi New. At ang kanyang class. Hindi lang basta-basta, pang Mythic World Level 2. Ang Unique Sword God. Plus, ang talon niya Universal Ascension. Ibaha. Check nyo ang skills, God Slayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. Solid na starter pack. Gamit ang info na to, nag-start na magluto ng plano si Suming. Big brain time na. Naalala niya ang kasabihan, walang kasalanan ang tao, pero kapag may dalang kayamanan, takaw tingin sa kalaban. Para iwas scam at manipulation, kailangan niyang mag-ingat habang nagpapa-level up pa lang. Kahit na hindi maitatago ang kanyang 10-star talent na sobrang kinang, desidido siyang itago ang true identity ng kanyang mythic class na Sword God. Low-key lang muna, nangako siya sa sarili niya, this is my second life, at hinding-hindi na ako magpapaloko ulit. Alam na niya ang galawan. Ang Beginner Dungeon Challenge. Dadating yan sa second day pagkatapos ng Awakening Ceremony. Mark your calendars. Sa dami ng alam at skills ni Suming, manina lang sa kanya ang dungeon na yan. Easy peasy. Ang goal niya, speedrun ang leveling at humakot ng god tier items bago pa makahalata ang iba. Kaya naman, target locked agad siya sa hardest boss ng dungeon. Walang warm up. Pero teka lang, kailangan muna niya ng matinong sandata. Mahirap sumugod ng nakakamay, samantala, sa isang high-end skyscraper na tinatawag na palace. Iba ang nagaganap na drama dito. Magkasama ang dalawang snake ng storya natin, sina Jiang Tang at Ren Xian. Tinutukso ni Ren Xiaoman si Jiang Tang, bakit daw dito agad sila pumunta after the ceremony. Galawang breezy. Beast mode naman si Jiang Tang.
Huwag daw banggitin ang ceremony dahil naagaw ni Suming ang spotlight niya, bitter much. Pero itong si Ren Xiaoman, may nilulutong maitim na balak. Certified manipulator talaga. Chill ka lang, sabi niya. Kahit daw swordmaster lang si Suming, mataas ang stats nito. Sayang naman kung itatapon. Inassure niya ang jowa niya na mapapakinabangan pa nila si Suming. Gagawin lang palang tool. Napataas ang kilay ni Jiang Tang. Anong ibig mong sabihin, babe? Napangiti ng nakakaloko si Ren Xiaoman sabay pakita ng something sa phone niya. Receipt reveal. Mula sa pagiging asar, biglang nanlaki ang mata ni Jiang Tang. Legit na shock siya sa nakita. Ipinaliwanag ni Ren Xian ang plano niya with that cold, villainous aura, nakakatakot, sis. Confident siya na konting pain lang kay Suming, kakagat agad ito. Akala niya mauuto pa niya ang MC. At gaya ng dati, gagamitin na naman nila si Suming para sa sarili nilang kapakanan. The audacity. Back to Suming. Dumating na siya sa massive building na puro weapons shop. Shopping spree na this. Sakay ng elevator pa 12th floor, at sinalubong agad siya ng staff ng Weapons Emporium. Welcome po, sir. Pagpasok niya, puno ng mga estudyante. Lahat naghahanda para sa novice dungeon. Panic buying ang peg nila. May narinig siyang mga nagrereklamo sa gilid. Iyak tawa sila dahil broke kids problems. Magiging alipin sila ng dungeon para lang makabili ng matinong espada. Saklap, pero na-distract si Suming sa isang kumpol ng tao. May pinagkakaguluhan sila, parang may artista. Nakatulala sila sa isang umiilaw at napakagandang blue sword. Ang Tyrant's Frost Blade. Diamond rank weapon na gawa daw ng isang high-level player. Top-tier items yarn. Napawaw ang lahat sa lakas nito. Kaya raw nitong mag-freeze ng dugo ng monster, pero presyong 1 million advent coins, awit, lodi. Habang hype ang crowd, napangisilang si Suming sa gedla. Alam niya from his past life na scam ang weapon na yan. At ang merchant, kulong ang bagsak niyan soon. Naputol ang pagmumonolog niya nang may tumawag. Isang rich tita with short gray hair at 2 bodyguards ang lumapit. Tinanong siya nito kung siya ba si Suming. At syempre, nag-reverse card siya, sino ka muna? Nagpakilala siyang Jiang Lan, Vice Director ng Jiang Anan Group sabay abot ng calling card. Kinuha ni Suming ang card pero ang savage ng sagot, di kita kilala eh. Deadma si Madam. Nilakasan pa ang boses para rinig ng madla, sagot daw ng Jiang Anan Group ang lahat ng gastusin niya today. Flex kung flex. Tapos binanatan siya ng, I hope you can do me a favor. Nang magtanong si Suming, pinakita ng bodyguard ang isang litrato. Litrato ng isang maamong babae na pinalilibutan ng white flowers. Kapatid daw niya to, si Jiang Yuning. Schoolmate ni Suming nakaka-awaken lang din. Fresh na fresh. Inamin niyang pinaimbestigahan na niya ang awakening ni Suming. Alam na niya ang sikreto, ang kanyang 10-star talent. Chicken na lang daw kay Suming ang novice dungeon dahil sa lakas niya. Dahil bawal ang high level, siya ang perfect candidate. Ang mission, maging bodyguard ng kapatid niya at i-carry ito sa trial para sure win. Saglit lang nag-isip si Suming bago bumanat ng pass. Wala siyang interes, period. Tumalikod na siya, kaya naiwang shocked si Jiang Lan. Sumigaw ito, pili ka ng kahit anong weapon, libre ko. Pero deadma pa rin si Lodi. Gigil si Madam. Paano siya natanggihan ng isang broke student na swerte lang sa stats? Muntik nang sumabog si Jiang Lan nang huminto si Suming. Humarap ito ng kalmado at sinabing, talaga ba? Sabay turo sa pinakamahal na item, ang Tyrant's Frost Blade. Yung fake sword na 1 million advent coins ang halaga, halos lumabas ang usok sa ilong ni Jiang Lan. Feeling niya, hino-hold up siya ng harap-harapan. Budol is real. Sinadya ba to? Tinanong niya kung worth 1 million coins ba talaga ang serbisyo ng isang katulad niya. Chill lang na pinaalala ni Suming, sabi mo any weapon, di ba? Kung hindi kayang panindigan, cancel na lang ang deal. Ganun lang kasimple. Ngumiti siya ng makahulugan at nag-iwan ng isang advice. Sabihin mo sa kapatid mo, galingan niya. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, sis. Sa halip na magalit, biglang nawala ang inis ni Jiang Lan at napangisi. Interesting daw ang batang to. Inamin niyang nagkamali siya, kaya tumalikod na siya kasama ang mga bodyguard.
Ngangaang mga marites sa paligid. Grabe, naisahan ng isang estudyante ang big time na Jiang Anan group. Paalis na sila nang mag-vibrate ang phone ni Suming. Pagtingin niya, message galing kay Ren Xiaoman. Exact copy ng nasa memory niya ang text. Matagal mo na ba akong gusto? Nagbago na daw ang isip niya at makipagkita daw sa rooftop mamayang gabi. Lu, feeling Yera. Natawa na lang si Suming nang may halong lamig. Kahit hindi siya nag-awaken bilang Godslayer, same old manipulative tactics pa rin si Ren Xiaoman. Huli ka Balbon. Bitbit ang pangako ng paghihiganti, nag-reply siya ng simpleng G, pumayag na makipagkita kay girl. Tapos na ang drama, oras na para sa weapon hunting ni Lodi Suming. Lumapit siya sa shop assistant at inusisa ang mga sword stones, mga batong mukhang basura pero may thrill. Explain naman si ate girl, parang gacha games lang daw to, may chance na makakuha ng silver rank weapon, pero warning lang, puro low grade trash ang laman nito kadalasan. RNG is real. Laking. Gulat ni ate nang sabihin ni Suming na yun mismo ang trip niya. Bakit nga naman siya gagastos ng milyones sa silver weapon na malalaos din agad? Mas mainampang mag-gamble sa cheap stones, low risk, high reward ang mindset. Pero habang tinititigan niya ang mga bato, alam niyang hindi ito sugal para sa kanya. Ang totoo, kitang-kita niya ang stats at laman ng bawat bato. Cheat activated. Salamat ito sa skill na bitbit niya mula sa past life, ang Legendary Eye of Insight. Ayon sa system panel, ang legendary skill na ito ay parang wallhack na kayang makita ang tunay na anyo ng lahat ng bagay. Gamit ang kanyang cheat ability, confident niyang pinulot ang isang bato. Alam niyang ang regular na silver weapon ay nagkakahalaga ng libo-libong advent coins. Pero dahil sa kanyang skill, makukuha niya ito sa presyong divisoria. Sobrang sulit para sa broke student na tulad niya. Habang hawak niya ang bato, umagaw siya ng atensyon ng mga epal na estudyante. Yung isang blondong hilaw, namukhaan siya. Siya daw yung kid na tumanggi sa offer ng powerful na Jong-on group. Feeling gero daw. Lumapit ang blonde at ang kanyang mga alipores kay Suming, puno ng pang-aasar. Nilait ni Blondie ang hawak niyang basurang bato. Tinawanan nila ang idea na tumanggi si Suming sa grasya para lang maglaro sa junk stones. Tinawag nilang, idiot si Suming. Pero si Lodi, chill lang, walang pake sa bashers. Kilala niya ang blondong bully na to, si Yang Ding. Rich kid na nambubuli ng mga weaklings sa past life niya. Dahil bad trip ang ganitong eksena, naisipan ni Suming na paglaruan ang mga mokong. Kalmado siyang humarap kay Yang Ding at naghamon ng pustahan, 5,000. Advent coins. Kapag nakakuha siya ng silver rank weapon sa batong hawak niya, panalo siya. Natahimik sila saglit, tapos sabay-sabay humagalpak ng tawa. Tingin nila baliw na si Suming. Pang-aalas ka ni Yang Ding, 99.99% na basura ang laman yan. Ngayon lang daw siya nakakita ng taong atat na atat magtapon ng pera. Simpleng sagot lang ni Suming, tingnan natin kung sino ang totoong nagwawaldas. Kumagat sa pain si Yang Ding at tinanggap ang pusta. Nagdatingan na rin ang mga marites para makiusyoso. Sabi ni Suming, bubuksan niya na ngayon din. Bawal nang umatras, bro. Tawa lang ng tawa si Yang Ding, mag-alala na lang daw si Suming sa 5,000 coins na utang niya. Sa harap ng madlang people, inactivate ni Suming ang Eye of Insight. Nagbago ang paningin niya, at muling nakita ang kumikinang na pulang espada sa loob ng bato. With full confidence, binasag niya ang bato. Smash! Isang nakakabulag na pulang liwanag ang sumabog mula sa tipak, at lumipad palabas ang isang malupit na espada. Nga si Yang Ding. Tulala ang mga tropa niya at ang buong crowd habang cool na sinalo ni Suming ang weapon. Ting! Lumabas ang system notification. Ang weapon ay Black Iron Crimson Sword, isang low-grade silver weapon. Meron itong special skill na Crimson Drinker, na kayang sumipsip ng dugo ng monsters para i-heal ang gumagamit. GG, well played. OMG, napatahimik ang buong sambayanan habang nakatayo si Suming. Flexing hard si Lodi sa bago niyang espada, hinahaplos ito na parang trophy. Biglang nag-switch ang aura niya, cold and dangerous. Perfect daw ito para sa date nila ni Ren Xian mamaya. Nga si Yang Ding at ang kanyang minions. Para silang na statue sa gulat. Hindi kinaya ng brain cells nila na nakahugot si Suming ng silver rank weapon mula sa bato. Chill lang si Lodi. Not bad daw, lalo na yung lifesteal ability.
Bye-bye healer. Solo leveling na this sa upcoming dungeon trial. Boom! System reveal. Silver rank black steel sword na may plus 10% lifesteal. Sana all. Panic mode na si Yang Ding. Pinagpapawisan na ng malapot ang bully. Tinutok ni Suming ang blade. Bayad-bayad din pag may time. Akin na ang 5,000 advent coins mo. Iyak tawa na lang si Kolokoy. Defeated Yarn. Nag-transfer na ng datong. Walk out ang drama. Sumigaw pa na hindi raw siya makakalimot. Bitter much. Savage reply ni Suming, huwag kasing sugarol kung ayaw matalo. Burn. Tulala si ating tindera. First time in years may nakakuha ng legit na weapon, legend. Dahil mayaman na si Lodi, diretso agad sa counter with confidence. Sapat na ba tong 5,000 coins para sa scabbard, easy money? Nataranta si ate. Oo naman sir, sobra pa. Shook siya Binili niya ang golden ornate silver rank scabbard. 50% durability save. Sulit. Satisfied si Bossing. Siguradong tatagal ang buhay ng kanyang precious sword. Habang hawak ang espada, may pa-pop-up notification. Weapon manifestation daw, i-activate na ba? Pass muna daw ang person. Relax lang, hindi pa right timing para ilabas ang true power. Pero may evil smirk. Balak pa niyang i-level up ang rank nito, iba ka talaga. Later that day, habang naglalakad sa park, nag-emote muna ang bida natin. Real talk, kahit sword god na siya, wala pa siyang matinong class skill. Sa clap best. Pero wait, there's more. Meron siyang Universal Ascension, ang ultimate cheat code. Kayang i-upgrade ang quality ng kahit anong item. Mythic class lang sa kalam. Hinawakan niya ang sword. It's showtime mga kalods. Testing the waters. System shoutout, Universal Ascension activated. Success ang upgrade. Nakuha ang Crimson Drinker effect. Umiilaw na ng pula ang espada. Power overwhelming na ito. Stats reveal ulit. Naging Crimson Black Steel Sword na. High Silver rank pa. Grabe ang upgrade. Yung Crimson Drinker, didiretso na sa blood ng kalaban. Vampiric vibes. Plus may bonus skill pa, Bloodthirst. Yuhaw sa dugo ang peg. Pagkakill ng monster, plus 5 stats for 30 seconds. Unstoppable Beast Mode. Happy si Lodi sa result. Ready na ang lahat, kaya inactivate na ang weapon manifestation. Confident Yarn. Chicken na lang sa kanya ang beginner dungeon bukas. Kinagabihan, nasa rooftop na si Suming. Cinematic entrance ang datingan. Silhouette pa lang, amoy main character na. Hawak ang bagong weapon sa futuristic skyline, andon na rin si Rensiaan. Ang aga ni Madam Ahas. Lumingon siya with a seductive smile. Late ka ha. Pa-cute pa more ang trader. Pero biglang naglaho ang ngiti. Walang salita-salita, hinampas siya ni Suming. Tili si Madam, muntik nang mahati ang mukha. Wasak ang semento sa lakas ng impact. Shocked si girl. Anong trip mo? Hindi makapaniwala sa nangyayari. Cold stare lang ang sagot ni Suming. Nandito ako para maningil ng utang na dugo, revenge arc na to. Biglang nag-flashback ang isang traumatic memory mula sa kanyang past life. Ang moment ng kanyang pagkamatay, habang hawak ang naghihinghalong si Jiao, at si Renxian, nakatingin lang, walang remorse, parang nanonood ng sine. Shook si Ante at super triggered na sa mga nangyayari. Demanding na nagtanong kung ano bang pinagsasabi niya. Hello, kaka-accept lang daw niya ng confession ni Kuya, bakit nag-iinarte? Tinaas pa niya ang phone niya. Pinakita ang mga resibo. Andoon ang message history na nag-I like you si Suming sa kanya at nag-aya pa ng date. Sumigaw siya sa frustration. Bakit daw siya pa ang masama, si Suming naman ang atat na juwain siya. Hindi ma-process ng brain cells niya kung bakit siya sinasaktan ngayon ng lalaking to, make it make sense. Pero si Suming, chill lang. Nakatayo lang siya with a cold expression at isang nakakaasar na smirk ng tagumpay. Sinabi niyang tama naman ang tungkol sa confession. Pero teka lang, nangyari yon sa past life niya. Hindi sa timeline na to. Bumalik ang isip niya sa nakaraan, parang nag-play ang highlight reel ng toxic relationship nila. Naalala niya ito bilang ang pinakasikat na babae sa school. Ang queen bee ng campus na tinitingkala ng lahat, habang siya, isang lonely orphan lang with NPC energy.
Naalala niya ang araw pagkatapos ng First Awakening ceremony. Down na down siya noon nang lapitan siya ni Ren Xian. May paking smile pa ang lola niyo, nagtatanong kung okay lang ba siya. Simula noon, feel niya na may nagmamahal na sa kanya. Naging marupok si kuya sa attention. Kaya ayun, nag-text message confession, nagkaroon ng sweet dates, at lumalim ang kanilang samahan. Pero basag ang happy past na yon. Isang litrato lang kasama si Jiang Tang ang sumira sa lahat. Ang ultimate betrayal na hindi mapapatawad. Balik tayo sa present time. Halos sumabog sa galit ang mukha ni Suming. Sumigaw siya na lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Scam lang ang lahat. Binisto niya ang lahat. Alam na niya ang shady dealings nila ni Jiang Tang at ginagamit lang pala siya nito. User-friendly ka girl. Si Ren Xian naman ay completely shocked, nauutal at pilit na dinedeni ang mga paratang. Nonsense yan. Ang drama niya pero huli na sa akto. Pero walang preno si Suming. Beast mode on. Alam daw ng babae kung nagsisinungaling siya o hindi. Ang beautiful at poised na image niya. Fake news. Isang malaking fraud. Lumapit pa siya ng kaunti, boses na puno ng diin, at sinabing ang tunay na ugali nito ay vain at walang hiya. Trash tier personality. Dito na nagsnap si Ren Xian. Wasak na ang composure niya. Nag-transform na ang mukha niya sa galit at tinigil na ang pagpapanggap. Mask off na tayo. Sinigawan siya nito. Ano bang alam mo, ha? Sabay tawag sa kanya ng orphan. Grabe. Ang low blow at squammy ng attitude, dumura pa siya ng salita. Kung wala daw talent si Suming, never daw siyang magkaka-chance na makausap ang isang Diyosang tulad niya. Pagkatapos ay nagbanta pa siya, kay Suming, sinigaw na hindi palalampasin ni Jiang Tang ang pang-iinsulto niya. Humanda daw siya sa restback, pero sinagot lang yon ni Suming ng isang dismissive smirk. Sige, kwento mo yan eh. Hinamon siya ni Suming. Pero pinaalala rin na dapat mag-worry si girl sa pure as jade image niya, baka makancel siya at mag-trending sa social media. Huling pang-aasar na to ang tumulak sa kanya sa bangin ng kabaliwan. Triggered Pro Max na si Ante. Sa sobrang galit, dinampot niya ang espada na nakatusok sa semento at hinampas kay Suming. Fisikalan na to. Habang papalapit ang talim, naisip ni Suming, ganitong-ganito ka rin sa past life. Walang pinagbago ang script, pero iba na ngayon. Handa na siya. Not today, Satan. Bago pa tumama ang espada, may lumabas na pulang enerhiya. Tumigil ito sa ere at naiwang nakanganga si Ren Xian sa gulat. Explain ni Suming na nakita niya, na mangyayari ito. Kabisado na niya ang traitor moves at backstabbing nature ng babaeng to. Ting. System notification. Activated na ang Crimson Drinker ability ng weapon. Oras na ng singilan. Bumulusok ang pulang enerhiya mula sa espada at pumulupot ng mahigpit kay Ren Xian. Reveal ni Suming, isa itong patibong. Sa moment na tinarget siya ng skill, sealed na ang fate niya. GG na. Biglang sumugod ang galamay ng enerhiya at sapul siya mismo sa mukha. Headshot. Tumili siya ng pagkalakas-lakas sa sakit. Ang mukha ko. Sira na ang face card ko. Iyak malala. Habang ngumungudngod si ate girl sa sahig, tinitigan siya ni Suming ng may halong lamig at sinabing, "Deserve mo yan." IA announce na sana ni lolo mo na. Ito na ang start ng kanyang villain arc, kaso biglang humirit ang bruha. Isusumbong daw siya sa jawang si Jiang Tang para resbakan siya. Sumbong gera yarn, pero wa-epek ang drama. Chill lang si Suming at nag-exit na ang kanyang sword, na nag-fade away pabalik sa inventory na parang magic. Walk out ang peg ng Lodi niyo. Ang message niya, pakisabi sa Jiang Tong mo, anytime, anywhere, G. Ang strike na yon ang official na break na tayo notice niya. End of contract na, girl. Habang nag-i-emote si ate mo girl sa rooftop, sa isip ni Suming, hindi lang katawan ang hiniwa niya, kundi pati na rin ang feelings niyang dati to the moon and back. Move on na tayo. Maya-maya lang, biglang ting. May notification ang ating bida. OMG, may paayuda galing sa academy. Galing kay Principal Wang ang chat. Congrats daw sa awakening at may pa-welcome kit para sa beginner dungeon. Galante, ang laman ng misteryosong package.
isang fortification peel, combat gear set, at 10,000 advent coins. Yamanin, kinabukasan, 6 a.m. sharp. Hawak na ni Suming ang magic buto-buto galing kay principal. Thankful naman siya, pero feeling niya charity case lang to. At pampalubag loob kasi nga naman, 10-star talent siya pero trash sword masterclass lang ang nakuha. Sa clap bes, nilunok niya ang peel, at yak. Lasang expired na gamot, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Binalot siya ng golden aura at boom. May system notification. Nagbigay ang peel ng plus 10 constitution at 100 experience points, sapat para mag-instant level up to level 2. May bonus pang 10 free attribute points. Sana all, di ba? Pagtingin niya sa status screen, may bagong passive talent, ang legendary innate sword body. Ibig sabihin, literal na may espada na sa puso niya. Kaya na niyang matutunan ang kahit anong sword skill ng walang restriction. Bawal ang bawal dito. Napangisi si Suming. Sabi na iba talaga kapag 10-star talent. Easy-peasy na lang ang pag-unlock ng abilities habang nagle-level up. Puno ng confidence, nag-declare ang Lodi niyo, humanda kayo, ipapakita ko kung sino ang tunay na malakas sa Novice Dungeon. Dumating siya sa First Academy Novice Dungeon area. Sobrang busy ng plaza, parang Divisoria. Puno ng students at portals. Pero teka, may lumapit na grupo. Yung mga kaklase niyang puro lait noon, ngayon, nagmamakaawang makipag-team up. Lakas makabalimbing. Todo praise sila sa 10-star talent at regalo ni Principal. Easy lang daw ang dungeon pagkasama siya. Sip-sip much. Inoffer nila ang mga class nila, para daw takpan ang weakness ng Sword Master. Pero ang totoo, gusto lang nilang magpabuhat para tumaas ang score. Mga user, diring-diri si Suming sa kaplastikan nila. Naalala niya kung paano siya minata ng mga to kahapon lang. Kaya naman, walang preno niyang. Ni-reject ang mga epal. Ang palusot niya, sorry, may team na ko. Narinig to ni Jiao at nag-sprint papunta sa kanya. Gulat na gulat, hala, kailan ka pa nagka-team? Nag-effort pa naman siyang gumising ng maaga para mauna sa pila ng mga gustong maging kaduo si Suming. Nataranta ang lolo niyo at nag-explain. Hindi raw rewards ang habol niya, at ayaw niyang madamay si Jiao sa gulo. Protective yarn. Lumapit siya ng konti at bumulong ng isang malupit na sikreto. Ang plano niya, solo flight. Icha-challenge niya ang dungeon ng mag-isa. Solo leveling ang peg. Habang loading pa sa utak ni Jiao ang revelasyon, biglang may epal na blue-haired guy na sumingit with a confident smile. Si Yans daw siya, isang 9-star demon hunter ranger. Formal niyang inaya si Suming sa team niya. Feeling close. Pero kilala na siya ni Suming mula sa kanyang past life. Kaya naman walang kaabog-abog. No agad ang sagot. Rejected malala. Bago pa makahirit ulit si Yans, biglang humarang si Jiao to the rescue. Grabe ang bakod skills ni Ate Gi. Inakbayan agad si Suming sabay sigaw sa mga epal na, back off, may kaduo na to. Napasori na lang ang mga bully kasama si Yans sabay walk out na parang mga talunang aso. Napatingin naman si Suming kay G with matching heart eyes, sabay isip, iba talaga ang lakas ng kapitbahay ko, very reliable. Pero walang time mag-moment. Sinulyapan ni Suming ang orasan dahil malapit nang magbukas ang server ng dungeon. Right on cue, bumukas ang isang dambuhalang blue portal na parang vortex ng destiny. Sabay anunsyo ng system na, welcome to the 127th Novice Dungeon Challenge. Gina. Biglang lumabas ang hologram ni Principal Wang na akala mo streamer na nagla-live selling. Mukhang bagong gising lang ang lolo niyo at nagsorry pa sa late login, sabay explain ng rules sa mandatory one-day trial. Naka-pre-register na daw ang lahat ng students, at sa loob. Doon na magkakaalaman ng ranking base sa ambag niyo sa lipunan. Payo ni Tanda, mag-party up na kayo para iwas deads, at matapos ang quest within the day. Habang dumadakdak si Principal, lumingon si Gio pero shook. Na-ghost na siya ni Suming. Napalingalinga si ate girl, hala, saan nagpunta yun? Iniwan ako sa ere. Bago pa makareact ang madla, official nang dineclare ni Principal Wang na open na ang dungeon. Sa isang iglap, may humarurot na anino na nilampasan ang lahat at dire-diretsyong tumalon sa portal. Nagkagulo ang crowd.
Sigawan sila na, hala may nauna na, at na-realize nilang ang 10-star celebrity student na si Suming ang nag-solo flight. Pagka-landing na pagka-landing. Sa dungeon, tinamaan ng matinding nostalgia si Suming. Naalala niya yung first life niya, kung saan siya ay both takot at excited, sabay welcome ng system voice sa mga newbies. High risk, high reward daw ang peg ng dungeon. At para makalabas ng buhay, kailangan nilang patumbahin ang regular boss. Pero nagbigay ng hint ang system, may secret difficulty para sa mga gustong magpaka-try hard at humakot ng rewards. Nag-iba ang aura ni Suming, challenge accepted. Sa life na to, hindi siya magsesettle sa basic. Target lock, ang ultimate hidden boss ng dungeon. Bumagsak siya sa isang gubat na may aesthetic moonlight, ang Raging Tide Forest, isang level F zone. Napansin niya agad na nagbago ang mapa ng Novice Dungeon. Kada taon pala ay nag-iiba ang layout, kaya ibang-iba, to sa memorya niya. Random din ang spawn point ng bawat player, so kailangan ng mabilisang diskarte on the spot. Meaning, pati ang mga mobs na makaka-face-to-face niya ay iba rin sa inaasahan, dagdag challenge sa unpredictability ng laro. Nag-start na mag-explore si Suming nang biglang may humarang na astig na kalaban. Isang dambuhalang tree monster na may nag-aapoy na buhok at mukhang galit sa mundo. Alam niya from past life na kahit hindi gumagalaw ang halimaw na to, hihilahin ka nito gamit ang vines papunta sa impyerno. Pero teka, hindi naman siya nandito para makipag-ubusan ng lahi. Nakafocus ang mata niya sa prize, ang hidden boss. Kaya autopass muna sa mga ganitong kalaban. Tumingin siya sa holographic map para mag-plot ng shortcut. Kaya naman siya nagmamadali at nang iwan kanina para makalamang sa oras. Kailangan niyang i-scout ang bagong map at hanapin ang mga summoning items para sa boss. Kahit pa nag-iiba ang itsura ng mapa taon-taon. Alam niya na ang fundamental mechanics para ma-trigger ang boss fight ay same old, same old. Kailangan niyang kumilos bago dumami ang mga epal na students at maagawan siya ng loot. Planado na ang lahat. Tumalon siya at nag-parkour sa gubat na parang ninja. Makalipas ang ilang sandali, 7:30 AM, may pumasok na bagong squad. Isang blue-haired chinita at dalawa niyang alipores ang lumitaw sa tahimik na clearing. Napansin nilang wala silang kasabay. Chill lang sana ang vibe ng squad, feeling safe at kampante, parang nagpipiknik lang. Pero biglang na-shatter ang peace of mind nang may marinig si ate girl na kaluskos mula sa gubat. Pagtingala nila, shocked ang lahat nang may bumulusok na estudyante mula sa mga puno. Isang lalaking may dalang hammer ang lumagapak, nag-i-scream ng tulong, habang nanginginig sa takot. Na nga ang bagong dating na team, hindi makapaniwala sa kung ano ang humahabol sa kanya. Dalawang dambuhalang daga na may nagliliyab na pulang mata Diyos ko, Mutant Mickey Mouse ang peg. Dahil sa takot na gawin silang merienda ng mga bloodthirsty rats, nagkanya-kanya na ng takbo ang mga duwag. Samantala sa plaza, nagkakagulo na. Alas 7:31 ng umaga. Isang real-time report ang lumabas sa portal confirm, 3 challengers na ang ginawang agahan ng mga daga. Ang pinakamalala sa lahat, ang 6-star student na si Lee Dabao, dedo agad. Si Jiao naman, na-shock ng malala sa balita. Panic mode na si Madam dahil kung ang 6-star nga Natsugi, paano pa ang iba? Kaya naman, sigaw siya ng sigaw na bilisan ang pagbuo ng team dahil nagmamakaawa na ang mga nasa loob. Sa loob ng Raging Tide Forest, hindi na ito laro-laro lang impyerno na ang sitwasyon. Si blue-haired girl, hulas na hulas nakatakbo, sugatan at iniwan sa ere ng mga kagrupo. Sa sobrang tarantaranta, nawalay siya sa team. At ngayon ay lost na lost sa gubat na punong-puno ng death threats. Habang pilit niyang inaalam kung nasaan siya, may naramdaman siyang aura isang dambuhalang anino sa itaas. Mula sa puno, bumagsak ang isang higanteng ape monster. Nakatitig sa kanya ang mga pulang mata nito na parang sinasabing, gotcha. Nanigas sa takot si ate girl, parang na-statue habang tumatalon palapit ang halimaw. Pumikit na lang siya at nag-scream ng malupit, nagdadasal na sana may dumating na himala. Biglang, whoosh, isang pulang kidlat ang dumaan. With glorious entrance, lumitaw si Suming. Hindi mo makita ang galaw ng kanyang crimson black steel sword sa bilis ng tinitiris niya ang unggoy. Legit na scam ang novice dungeon trial na to, mas malala pa sa inaakala nila ang patayan. Pure chaos ang ganap. Ang mga newly awakened, nagkalat at na-overwhelm sa dami ng kalaban.
Isang malas na estudyante ang nagdrama sa kanyang sad life nang makasalubong ang isang elite level 5 bloodthirsty brown bear. Bungad pa lang yan ha. From lament to tili real quick ang nangyari nang brutal siyang tuhugin ng beast, kalat na ang lagim. Sa buong gubat, nagtatakbuhan ang mga students mula sa mga level 2 swamp hunter at mga level 3 tracking hound. Marami ang na-game over nang wala sa oras. Sabog ang communication channel sa dami ng humihingi ng saklolo. Desperadong report, sarado ang teleport points dahil pinalilibutan ng monster hordes, at walang darating na backup. Sa gitna ng madugong kaganapan, natagpuan ni Gio ang sarili niyang nag-iisa, napapaligiran ng mga bangkay ng kanyang teammates. Wasak na wasak ang puso at nanginginig sa takot, napaluhod siya sa damuhan. Sariwa pa sa alaala niya ang sigaw ng mga tropa niyang, "Magtago ka, bago sila mategi." Wala pang kalahating oras ang nakalilipas, pero parang impossible mode na ang difficulty para sa mga newbies. Sa ibang parte ng gubat, tulala pa rin si light blue-haired girl, cornered ng higanteng ape monster na gutom na gutom. Akmang kakainin na sana siya nang biglang swish. Swish. Sunod-sunod na hiwa ang umalingawngaw. Parang action star na lumitaw si Suming, nilundag ang babae at naglanding sa pagitan niya at ng halimaw. Napatingin si ate girl. Starstruck ang lola niyo. Iniisip niya, grabe. Ang lakas. One hit lang ang monster. Sobrang thankful. Akmang magpapasalamat na siya sa kanyang poging tagapagligtas. Tinanong siya ni ate girl kung siya ba ang legendary 10-star student na si Suming. Pa-humble effect naman ang lodi niyo, ngumiti lang at sinabing napadaan lang siya, Charis. Pero biglang seryoso ang mukha niya. Nagbabala na hindi na siya makakaresback ulit dahil buhay pa ang monster. Nanlaki ang mga mata ni blue-haired girl. Akala niya tapos na ang boxing pero, buhay pa pala ang halimaw at nasa likuran na niya ang nakakatakot na anino nito. Panic mode si ate. Tawag lang ako reinforcements. Sigaw niya sabay karipas ng takbo at iniwan sa ere si Suming. Solo flight na naman, kalmadong inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Bumukas ang system panel at na-reveal ang identity ng kalaban, isa itong mutated Ape King. Level 3 beast na sobrang kunat at lakas, pero wag ka, sobrang bagal naman. Kaya naman pala hindi tinatablan. Mutated monster kasi ang Chongo. Gets na ni Suming kung bakit buhay pa ito kahit sinalag na ang silver grade weapon niya. Rumesbak ang unggoy at tumalon sa ere, sabay bagsak ng dambuhalang kamao, smash kung smash. Pero sisiw lang kay Suming. Dodge agad na parang wala lang. Napangisi ang bida natin, pwede na ang speed, sabay hamon ng laro. Pagtripan kaya natin to. Hinugot niya sa baul ng alaala ang mga skills mula sa kanyang past life. Oras na para ilabas ang ipinagbabawal na teknik, ang Hidden God Step. Sabi sa system notification, ito ay acceleration skill na nagbuboost ng speed niya ng 50%. At ang malupit, immune siya sa lahat ng atake. Di pwedeng targetin, pero lakas makadrain ng stamina. Nagliwanag ng kulay teal na aura ang katawan ni Suming. Anime mode on. Bigla siyang naglaho at nag-teleport mismo sa likuran ng litong-litong Ape King. Nang asar pa ang lodi, nasa likod mo ako, boy. Umungulang halimaw at umikot para pumalag, pero ghosting skills activated na naman si Suming. Tiningnan niya ang kawawang halimaw na out of balance. Tapos na ang laro, boring naman pala nito. Nga na lang ang mutated Ape King, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang anino ni Suming. Nakatatak na sa takot na mata ng halimaw. Handang-handa na ang finishing blow ng ating bida. Ayoko na makipaglaro. Deklarasyon ni Suming sabay bitaw ng atake na humati sa monster, one hit delete, victory. Agad na kinumpirma ng system ang kanyang panalo. Habang nagiging data fragments ang bangkay, lumabas ang loot. Low-grade bronze skill scroll ang nakuha. Nakatayo siya sa tapat ng labi ng kalaban, napaisip sandali. Kahit low rank lang ang skill, pwede na ring pang starter pack sa novice dungeon, not bad na rin. Biglang boom, gintong liwanag ang bumalot sa kanya at lumabas ang dambuhalang First Blood title. May server-wide announcement pa, trending worldwide sa loob ng dungeon. Isang level 2 swordmaster ang nakapatay sa unang boss ng Tidal Wave Forest. Sikat na dis, sa buong sulok ng dungeon, ang lahat ng estudyanteng hirap na hirap sa laban ay napanganga sa notification. Sana all malakas, at may paayuda pa.
Lahat ng players ay nakatanggap ng libreng healing potion. Salamat Shopee. Yung isang sugatang babae, yakap-yakap ang potion habang humihinga ng maluwag, ligtas na siya. Nagsimula na ang maritesan ng mga students. Sino kaya yung sword master? Si Suming kaya yun? Sabi ng iba baka ibang tao daw, pero lahat sila nagkasundo sa isang bagay, na may pag-asa pa palang matapos ang dungeon na to. Nabuhayan ng loob ang madla, pero sa kabilang banda, panic mode malala si Suming. Nakalimutan niyang may public title system pala. Epic fail. Yari, mabubuking ang tunay na lakas niya. Kailangan mag-ingat, gagamitin na niya ang total concealment para magtago next time. Pero laking gulat niya nang biglang. Grabe mga lodi, wala pang 30 minutes, siya na agad ang nakakuha ng first blood sa mga monsters. Habang tumatakbo siya papasok sa masukal na gubat, bigla siyang napahinto. Wait lang, may mali. Isang squad ng level 3 Direwolves ang lumabas sa damuhan. Ang kikinang ng mga mata, gutom na gutom yarn. Napasmirk na lang si Suming. Alam niyang walking experience points lang ang mga to, jackpot. Perfect timing ito para i-flex at subukan ang bago niyang sword skill. Sample naman diyan. Ginamit na niya ang kanyang cheat skill na Universal Ascension para i-upgrade ang bronze scroll galing sa unggoy. Boom! Nag-trigger ang system skills. Sublimation effect. From basic skill, naging overpowered ability na. Unlock ang low-grade silver skill, sword drawing slash. Isang teknik kung saan kailangan niyang isalpak ang espada, mag-ipon ng focus, at one-hit delete ang peg sa isang iglap. Nang humiyaw ang mga Direwolves, pinakawalan na ni Suming ang kanyang bagong lakas. Isang higanteng crescent wave na kulay asul ang bumulusok sa mga kalaban. Anime na anime ang datingan. Walang kawala. Parang papel na pinunit ng energy wave ang mga Direwolves sa sobrang lakas. Brutal kung brutal. Nagtalsikan ang mga ulo dahil sa sword drawing slash ni Suming at na-wipe out ang buong angkan nila. Umuulan ng experience points, mga bes. Pagpatak ng alas 9:30 ng umaga, solo flight na siya sa tahimik na clearing. Kalat ang bangkay ng mga nag-feeling brave. Ngiting tagumpay si Lodi habang tinititigan ang system notification. Level 9 na agad at may bagong title pa, Legend of the Hungry Wolf. Iba ka talaga. Na-realize niya na ang strategy niyang gamitin ang long range I.D.O. style, slash ang pinaka-meta para mag-farm ng mga mobs. Mabilis na, safe pa. Isa pa nga, ibinalik niya ang espada sa kaluban at nag-focus ulit. Focus, breathe, concentrate. Nag-ipon ng energy, lock on sa target, at hiya, isa pang malupit na birada ang pinakawalan niya. Parating na ang second massive wave of energy. Ready na madeds ang susunod na batch ng mga lobo, pero teka lang. O.M.G. May pumalag sa attack niya. Hindi tumalab. Shocked si Suming. Ang powerful slash niya, sinalaglang ng may kasamang usok at apoy. Mula sa kaguluhan, isang dambuhalang nilalang ang lumabas. Boss battle na bato. Isang higanteng lobo na nakatayo. Glowing red eyes at level 10 Wolf King leader. Ang sama ng tingin, parang maniningil ng utang, habang si Suming ay nag-speedrun sa pagle-level up, yung ibang estudyante, nga. Kakasimula palang mag-group study. Alas 8:30, isang oras na ang nakalipas, saka palang sila bumubuo ng team para pumasok sa portal. Ang babagal. Sigawan ng resback na. Ang maririnig. Nang magsimulang sumugod ang mga bagong parties kasama ang main force para labanan ang monster hordes, may isang team na talagang struggle is real sa pakikipaglaban. Kapit lang. Mga bes. Biglang talon si Kuya Blue Hair. Hiniwa ang dambuhalang daga para iligtas ang tropa. Hero ang peg ni Kuya. Gulat at relief ang naramdaman nila habang naliligo sa experience points. Salamat Lord, buhay pa kami. Nag-notif ang system, defeated mutated field mouse. Lakas maka-achievement unlock. Nagdiwang ang team. May pag-asa pa. Kaya natin to guys. Adya. Feel nila na mananalo sila basta nandyan ang main force at may healing potions. Confident yarn. May isa pang umiyak sa tuwa dahil sa wakas, nag-level up din. Sana all, di ba? Pero teka, naudlot ang saya.
Biglang may dungeon-wide announcement na gumulantang sa lahat. System broadcast, may nakakuha na naman ng first blood title. At take note, leader monster ang pinataob ng kung sino man yon. Pagbasa nila sa detalye, lahat ng estudyante napanganga. Shook to the bones ang buong dungeon. Grabe, shook ang buong server. Level 9 fisherman lang naman ang may gawa ng milagro. Ang reward, Leader of Leaders title lang naman. Kalat na ang chismis, trending worldwide na ito. Ang tanong ng bayan, paano naging OP ang isang lifestyle player na mangingisda lang? Naka-cheat code ba to o sadyang malakas lang ang amats? Rewind muna tayo ng 10 minutes para makilala ang misteryosong Lodi. Si Suming pala to. Ginamit ang total concealment skill para itago ang tunay na lakas bago harapin ang Wolf King. Bakbakan na. Walang kurapan, mga katropa. Humataw si Suming ng malupit na slash, pero hindi basta-basta ang Wolf King Suebe ang iwas ni Doggy. Kahit umiwas, sa pool pa rin. Wasak ang health bar ng halimaw at may libreng duguan pa. Hindi nagpatinag ang ating bida, tumalon sa ere na parang action star sa pelikula. Sigaw niya sa halimaw. Hoy, hindi ako basta estudyante lang. Reincarnator ako, boy. Sabay bagsak ng finishing blow na pangmalakasan. Ding! Victory Royal na, may system notification pa. Tumba ang Silverbacked Wolf King. 500 experience points, boom, level 10 agad. Level up ang skills. May rare drops pa. Iron Slicing Clawbone at Wolf King Heart. Yaman, dahil sa panalong to, umalingaw-ngaw sa buong dungeon ang announcement. May bago ng Leader of Leaders. Samantala, sa kabilang banda, bugbog sarado sina Yang Ding at ang kanyang tropa laban sa mga wolves. Hingal kabayo at duguan, sa wakas, napatumba rin nila ang last enemy. Napabuntong hininga na lang ang isa niyang kasama sa sobrang relief. Buti na lang dumating yung attack boost galing sa Leader of Leaders buff, kung wala yun, dedo na sila. Nabanggit niya, yung misteryosong Level 9 Fisherman. Triggered agad si Yang Ding, sasabog na sa inis. Hindi ma-process ng utak niya, paano naging mas mabilis mag-level up ang isang life skill user. Feeling niya, personal na insulto, to sa mga combat players na tulad niya. Binalingan niya ng galit ang kanyang mumurahing machete. Sinisi pa si Suming, kesyo na scam daw siya sa pera, kung hindi daw siya naisahan. Naka-silver grade weapon sana siya ngayon. Daming alam. Sabi ng tropa niya, swerte lang daw si Suming. Pampalubag loob kumbaga. Pero sumabog na talaga si Yang Ding. Binalingan niya ang mga kasama, tinawag silang pabuhat at useless. Siya lang daw ang nagtatank. Ang reklamo pa niya, sa dami ng pinatay nilang wolves, level 2 pa lang siya dahil sa shared experience. Lugi daw siya, parang nabudol. Bumalik ang init ng ulo niya kay Suming. Nanggigil na sumumpang dudurugin daw niya ito, pag nagkita sila. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga kasama, pero inirapan lang sila ni Yang Ding. Attitude yarn. Balik tayo kay Suming, level 10 na ang Lodi. Nakatambay sa damuhan habang tinititigan ang system panel. Congratulations daw. Unlock na ang primary profession change task. Ang task ay random, depende sa kung gaano kakaangas sa kasalukuyan. Alam ni Suming na ito na ang golden ticket niya. Flashback sa past life. Naka-level 10 lang siya noon nung nakalabas na siya sa Novice Dungeon. Kaya naman ang nakuha niyang quest noon, ay pangmalakasang dungeon na hindi niya kaya. Epic fail. Napilitan siyang mag-grind hanggang level 15 noon, kaya yung rewards, ayun, parang barya na lang. With that killer look sa kanyang mga mata, ramdam mong determined siyang baguhin ang kanyang tadhana sa second life na ito. Dahil naabot niya ang level 10 habang nasa loob pa ng Novice Dungeon, alam niyang mag-adjust ang quest base sa location niya ngayon. Diskarte malala. At tama nga ang hula ni Lodi. Biglang nag-pop up ang notification para sa kanyang mission. Ang task, tigokin ang guardian ng Red Rock Cave, isang elite monster sa Raging Tide Forest. Easy peasy. Napasmile na lang siya. Alam niyang sisiw lang ito para sa kanya. With a confident smirk, kampante si Suming na parang tapos na ang boxing bago pa magsimula ang laban. Walang alinlangan. Binuhos niya ang lahat ng new attribute points sa kanyang agility stat. Speed is power, mga bes. Pagka-confirm niya,
Biglang may lumabas na surprise reward mula sa system. Jackpot! Congrats daw dahil na-break niya ang 100-point barrier sa agility. Bilang premyo, na-unlock ang isang low-grade platinum passive skill mula sa Sword God profession ang Sword Martial Master. Grabe ang skill na ito. Pwede na siyang gumamit ng kahit anong sword-type weapon, at deadman na sa level or stat requirements. Sobrang OP. Meanwhile, silipin muna natin ang drama sa meeting room ng Xuanzeng First Academy. Pinakita ng assistant kay Principal Wong ang holographic leaderboard ng mga top students sa buong city. Pero shock si Principal Wong. Ang pambato niyang 10-star student na si Suming, nawawala sa listahan. Anyari, sabi ng assistant, baka raw mahina lang talaga ang sword controller class sa simula. Pero kahit siya, nagtataka kung bakit wala man lang sa top 500 ang ating bida, flop era ba ito? Biglang naputol ang chika nila nang padabog na bumukas ang pinto. Glag! Pumasok ang isang galit na tita si Enro Randlin, ang vice mayor ng Xuanzeng City. Umuusok ang ilong niya sa galit. Sabi niya, pinangakuan daw siya ng 10-star student. Pero anyari sa data? Wala naman sa leaderboard. Scam ba to? Try sanang mag-explain ni principal, kaso hindi siya pinagbigyan ni Madam Vice Mayor. Inakusahan siyang sinungaling. Ginagamit lang daw si Suming para makakuha ng tokens sa prestigious Heavenly Tower Council. Dinidiin niya na base sa nakikitang data. Tanging sina Yanzi at Jingtang lang ang may ibubuga sa academy nila. Awit. Dahil sa kapalpakan na to, binawasan niya ang qualification tokens ng academy. Mula 3, naging 2 na lang. Sakit nun. Nagbanta pa siya. Kapag nag-bottom 1 nan-aman ang ranking nila this year, goodbye tokens na next year. Cancelled na ang academy nyo. Sabay walkout ang lola nyo. Naiwang tulala si Principal Wong habang hawak ang 2 tokens. Alam niyang life-changing opportunity ang Heavenly Tower Council para sa mga students. At umasa talaga siya kay Suming para makakuha ng extra slot, hindi para mawalan. Ngayon, wala siyang magagawa kundi magdasal na sana galingan ni Suming at huwag siyang ipahiya. Pressure is real. Balik tayo sa Raging Tide Forest. Nakarating na si Suming sa entrance ng Red Rock Cave. Double check sa map. Confirmed, ito na ang spot para sa kanyang class change quest. Buti na lang, walang epal na monsters on the way. Smooth sailing so far. Sinilip niya ang madilim na kuweba. Medyo kinabahan ng slight. First time niya kasi dito kahit sa past life niya, kaya clueless siya sa mga nakaabang na panganib sa loob. Seryoso ang mukha, dahan-dahang pumasok si Suming sa Red Rock Cave. Ingat-ingat din pag may time. Pero pagpasok surprise. May biglang bumagsak sa harap niya. Ambush. Isang maliit na blue-skinned monster na may nagliliyab na pulang mata. Level 6 gold digging goblin pala. Ang sama ng tingin kay Lodi, parang may utang na loob. Bago pa makatili ang goblin, kumilos agad si Suming. Hinampas niya ang kanyang espada with insane speed. Kailangan itong matigok agad bago pa ma-alert ang buong barangay sa loob. Imbes na easy win, naging instant regret ang peg ni Koya Musuming. Biglang nag-pop up ang system notification na parang urgent message galing kay Crush. Na-trigger daw niya ang buong barangay ng mga goblin at na-activate ang legendary goblin mode. Shook si Lodi. Napa-OMG na lang siya sa kaganapan. Naging serious mode agad siya dahil yung class change quest niya, mukhang scam. Hindi pala ito walk in the park lang, mga bes. Mula sa dilim, naglabasan ang sandamakmak na goblin na may mga nag-aapoy na mata, parang mga galit na basher sa internet. At heto na nga ang resibo galing sa system. Lahat daw ng goblin sa loob ng Red Rock Cave ay nakalock-in na sa kanya for a continuous bardagulan session. May patrivia pa ang system na ang goblin mode daw ay state of being lazy or greedy, pero mukhang wild mode ang mga ito ngayon. Walang choice kundi, sumabak sa giyera. Sinimulan na ni Suming ang paghawi sa mga epal na goblin na parang naghahawi ng tao sa tren. Alam niyang weaklings lang sila isa-isa, pero kapag dumami, dinaig pa ang zombie apocalypse sa tindi ng threat. Habang umatras siya, nag-overthink na si Koya mo kung bibigay ba ang durability ng weapon niya sa dami ng tatapusin. Habang busy siya sa pakikipag-asaran sa Goblin Horde, biglang may nasense siyang kakaibang aura, parang final boss na ang datingan. Isang dambuhalang elite goblin ang bumanat bitbit ang nagliliwanag na pamalo.
Tumalon ang higante at nag-dunk ng powerful slam. Buti na lang mabilis ang reflexes ni Lodi at nakapag-dodge agad. Pero teka, scam pala ang atake na yon. Isang malupit na patibong. Habang nasa ere si Suming at walang kawala, nakaabang na pala ang mga Goblin Archers mula sa dilim. Umulan ng mga palaso. Sa pool si Lodi sa ilang hits, minus point sa life bar niya yon, aray ko po. Pagbagsak niya, napaisip siya, high IQ pala ang mga halimaw na to. Alam nila kung kailan siya titirahin kapag wala siyang laban. Walang chill. Dire-diretso ang banat nila. Paglanding, dalawang assassin goblin pa ang bumagsak mula sa itaas, bitbit ang matatalim na patalim. Nasalag naman niya, pero grabe ang pressure, parang deadline sa thesis, nakaka-drain. Low-bat na ang mana niya. Hindi na niya kakayaning spam ang powerful Divine Shadow Step skill niya ng matagal. Ngayon, napapaligiran na siya ng mga uhaw na goblin at ng kanilang bossing. Gets na ni Suming na nasa critical na level na ang sitwasyon. Para sa player na wala pang malalakas na early game skills, suntok sa buwan ang makipag head-on collision sa mga to. Pero biglang gumuhit ang isang confident smile sa mukha niya. Kung hindi uubra ang santong paspasan, idadaan niya sa diskarte at pagiging flexible. Action agad. Tumalon siya palayo at ginamit ang pader ng kuweba para mag-parkour paalis sa horde. Ang sigaw niya, "Dodge muna out of respect, mga lords." Naiwan namang tulala at loading ang utak ng mga goblins sa bigla niyang pag-exit. Nakatago na ngayon sa likod ng malaking bato, pinanood ni Suming ang mga naghahanap na monsters sabay ngisi ng nakakaloko. Ready na siyang i-activate ang kanyang trap card.